Mahirap talaga ang isang maging mahirap kapag merong nagkakasakit sa iyong pamilya ay hindi mo ito maipagamot sa ospital nang dahil sa wala ka namang pambayad. Palagi kang nangangamba na baka hindi nito makayanan ang kanyang karamdaman at umaasa ka na lamang sa iyong mga panalangin. Ikaw, nawalan ka na ba ng mahal sa buhay nang dahil sa kakulangan ng pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Dr. Andrew ay kilalang kilala nang dahil sa kanyang pagiging matulungin sa mga mahihirap. Nanggagamot siya ng mga may sakit kahit mga wala itong pambayad. Isang bayani na nga ang turing sa kanya ng mga tao nang dahil sa bagay na ito. Isang araw ay may isang binata na daladala ang kanyang nanay na tila ba ay nawawala na ng pag-asa. "Dok, pakiusap po. Gamutin niyo po ang aking ina. Pangako ko po na magsisikap ako para makabayad." Umiiyak na sabi ng binata. Nagmamadali naman ng doktor at tinawag ang kanyang mga tauhan. Nagmamadali nilang ipinasok ang matandang babae sa loob ng ospital kahit wala itong pambayad. "Sige, bilisan niyo para mailigtas pa natin ang kanyang buhay," nagmamadaling sabi ni Dr. Andrew. Talagang hindi na niya iniisip ang pera dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang propesyon bilang isang doktor. Nangako siya sa kanyang sarili na manggagamot siya ng kahit na sinong tao. Mahirap man o mayaman, masamang tao man o mabuti, dahil para sa kanya ay ang trabaho ng doktor ay ang manggamot at hindi ang kumita ng pera. Maya-maya lamang ay nakahinga na ng maayos ang binata nang dahil sa may pag-asa ng gumaling ang kanyang ina sa malubhang karamdaman nito. Lumapit ang binata kay Dr. Andrew. Dala-dala ang kapirasong kamote. "Dok, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa aming mga mahirap. Tunay nga po na isa kayong bayani. Ito nga po pala ang kamote at sana po ay magustuhan niyo ito." Pasasalamat ng binata. "Maraming salamat, iho. Oo naman, magugustuhan ko yan. Paboritong-paborito ko ang kamote," nakangiting sabi ng doktor. Talagang marunong itong makisama kahit sa mga mahirap na tao. Walang arte sa kanyang katawan at hindi tumitingin sa mga kayang ibayad ng isang tao. "Dok, pasensya na po dahil wala pa po akong may pambabayad sa ngayon. Ngunit ipinapangako ko po sa inyo na magsisikap ako para makabayad," nahihiyang sabi ng lalaki. "Huwag mo na munang isipin yun. Ang isipin mo ay kung paano mo mababantayan ng maayos ang nanay mo. Palagi mo siyang pangitiin para mabilis siyang gumaling," nakangiting sabi ni Dr. Andrew. Talagang palaging ganito na lamang ang nangyayari. Takbuhan ng mga mahihirap ang doktor na ito at sariling pera niya ang ginagastos niya para manggamot. Anong pag-iisip bang meron ng doktor na yan? Palagi na lamang nagmamagaling. Kahit hindi kumita ng pera ay napipiling manggamot ng mga may sakit. Nasisiraan na talaga ng ulo. Inis na sabi ng isang nurse na si Samantha. Talagang palagi itong naiinis kay Dr. Andrew sa tuwing nakikita nito na nanggagamot ng libre ang lalaki. Para sa kanya ay hindi tatagal ang isang ospital kung hindi ito kikita ng pera. Minsan nang naapektuhan ang kanilang sweldo nang dahil sa pagiging bayani ng doktor. Ang palaging sinasabi lang nito sa kanila ay nangako sila na manggagamot ng mga tao dahil ito ang kanilang sinumpaan. Hindi titingin sa pera dahil ang mahalaga ay ang buhay ng iba. "Anak, malapit ka nang maging isang nurse. Sobrang proud ako sa iyo dahil nakatapos ka na," masayang sabi ni Aling Lucia. "Maraming salamat po, Nay, dahil iginapang niyo po ako ni tatay sa aking pag-aaral. Alam kong hindi po biro ang mga gastusin, ngunit ito na po ako ngayon. Tapos na sa aking pag-aaral," masayang sagot ni Donna. Mahirap lamang ang pamilya ng dalaga, ngunit may mabuting puso ang mga ito. Napalaki ng maayos ng mag-asawa ang kanilang anak, kaya nasa katwiran ito kung mag-isip sa mga bagay-bagay. Isang araw ay galit na galit si Dr. Andrew nang dahil sa kanyang nabalitaan. Isang matandang lalaki ang pumanaw nang dahil sa hindi ito pinapasok ni Samantha sa ospital nang dahil sa kakulangan ng pera. "Ano ka ba, Samantha? Di ba, isa kang nurse? Bakit hindi mo pinayagan ng matanda na magpagamot dito sa ating ospital?" Galit na tanong ni Dr. Andrew. Gulat na gulat naman ang lahat
nang biglang sumagot ang babae. Ano? Ako pa ang sinisisi nyo? Huwag nyo kaming idamay sa pagmamagaling nyo. Hindi ako isang bayani para manggamot ng walang pera. Kung minsan nga ay naaapektuhan na ang sweldo namin nang dahil sa'yo. Galit na sagot ng nurse. Talagang hindi na lamang mapakali si Dr. Andrew dahil nagsisisi siya na hindi man lamang nabigyan ng lunas ang isang matanda nang dahil sa pera. Diba? Nag-aral ka naman? Nangako ka na gagamutin mo ang lahat ng may sakit, may pera man ito o wala. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Galit na tanong ni Dr. Andrew. Nang dahil doon ay umalis na lamang si Samantha dahil para sa kanya ay siya ang tama. Ang hirap nga naman magpakabayani dahil ang sweldo mo naman ang maaapektuhan. May mga gastusin ka din naman sa iyong buhay na kailangan mong mga bayaran. Akala mo naman kung sinong bayani. Oo, nangako akong manggagamot ako pero hindi sa mga taong mahihirap. Kasalanan naman nila kung bakit sila walang pera. E di sana nagsikap sila sa kanilang buhay, hindi yung aasa na lamang sila sa pera ng iba. Tapos ano, kapag walang pampagamot ay lalapit kay Dr. Andrew? Inis na sabi ni Samantha sa kanyang sarili. Talagang hindi nito naiintindihan ang sinasabi ni Dr. Andrew na sumumpa sila sa kanilang trabaho. Isang araw ay bigla ang nagalit si Samantha sa lalaki. Hindi na nito natiis ang mga ginagawa ng doktor kaya nagsabi na ito na aalis na ito sa trabaho. Aalis na ako dito sa walang kwentang ospital na to. Kayo, hindi nyo pa ba naiisip na palaging late ang sweldo nyo nang dahil sa bayaning doktor na yan? Kung ako sa inyo, ay maghahanap na lang din ako ng ibang ospital na mapagtatrabahuhan. Galit na sabi ni Samantha. Iginagalang ko kung ano ang desisyon mo, pero wag mo nang idamay ang ibang mga nurse dito. Sagot ni Dr. Andrew. Marami din naman ang kumampi kay Samantha at umalis sa ospital na yun. Ngunit ang iba ay nanatili sa panig ni Dr. Andrew. Kita mo na, Dr. Andrew? Marami din kaming hindi nagugustuhan ng ginagawa mo. Kaya magpapaalam na kami. Natatawang sabi ni Samantha. Nang dahil doon ay kulang na sila sa mga nurse. Kaya agad silang naghanap ng pwedeng mga kapalit na mga ito. Ngunit bigla namang dumating si Donna at balak nito magsabi kung pwede ba itong mag-apply bilang isang nurse. Hindi na nito inabutan si Dr. Andrew dahil lumabas ito saglit nang dahil sa sama ng loob. Hello? Doc? Meron pong nag-a-apply dito. Nasaan na po ba kayo? Tanong ng isang nurse. Talagang ayaw na ng lalaki sa mga nurse na ayaw manggamot sa mga mahihirap. Ayaw na nitong maulit pa ang merong masawi nang dahil lamang sa kahirapan. Nandito lang ako sa labas, pero kayo na muna ang bahala dyan. Sige, tanggapin nyo na kaagad siya dahil kailangan natin ng tao ngayon. Sagot ng doktor. Nakaisip ng isang bagay si Dr. Andrew. Gusto nitong magpanggap na isang mahirap na may sakit upang subukin ng bagong nurse kung ano bang meron ang ugali nito. Kinabukasan ay nagsuot ang doktor ng simpleng pananamit at hindi mo talaga ito makikilala dahil nagsuot din ito ng face mask at sombrero. Kinausap din ito ang iba niyang mga kasamahan tungkol sa kanyang gagawin. Inabangan niya si Donna sa labas at nakita niya ito na pababa sa sinasakyan niyang tricycle. Agad lumapit doon si Dr. Andrew at nagmakaawa. Iha, nahihirapan akong huminga. Pwede mo ba akong ipa-confine sa loob? Tanong ng matanda. Nako, sige po tara. At baka lalo pong sumama ang inyong pakiramdam. Sagot ni Donna. Ngunit saglit ay huminto si Dr. Andrew para sabihin ng isang bagay. Pero, iha, wala akong pambayad. Baka ikaw pa ang mapahamak kung sakaling papasukin mo ako sa loob ng ospital. Baka nang dahil sa akin ay matanggal ka sa iyong trabaho. Malungkot na sabi ng matanda. Doon ay napaisip talaga si Donna tungkol sa bagay na ito. Ngunit kitang-kita niya talaga ang lalaki na nahihirapan na talaga sa paghinga. Kaya wala siyang ibang naisip kundi ang patagong papasukin ito sa loob. Bahala na po lolo, ako na po ang bahala sa inyo. Sasabihin ko po sa kanila na kayo ang lolo ko. Ipapabawas ko na lang po sa sweldo ko
Dahil wala din naman po ako may pambabayad. Malungkot na sagot ni Donna. Talagang walang halong pag-aalinlangan ng dalaga at pinapasok niya ang matanda sa loob ng ospital. Siya na din daw ang bahalang magbigay ng lunas dito dahil natatakot siya na ipaalam ito sa iba. Maganda na pala ang pakiramdam ko, Iha. Maraming salamat sa iyo dahil tinulungan mo ko. Nakangiting sabi ni Dr. Andrew. Takang-taka naman si Donna tungkol sa bagay na ito. Nako, hindi po pwede lolo. Hindi po natin masisigurado kung maayos na po ba talaga ang inyong kalagayan. Hayaan niyo pong tingnan ko pa din kayo. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Ngunit pagkatapos ng lahat ay mas lalo nitong napahanga ang doktor. Inamin na nito ang isang bagay na magpapagulat sa kanya. Pasensya ka na pero nagpapanggap lamang akong may sakit. Ako ay isang doktor sa ospital na ito at sinusubok lamang kita kung gagamutin mo ako kahit wala akong pera. Masayang sabi ng lalaki. Sa kanilang paglabas sa silid ay nagpalakpakan ng lahat. Masayang masaya sila dahil isa si Donna sa mga nurse na handang gampanan ang kanyang propesyon. Lumipas ang 3 buwan ay hindi sila nakasweldo dahil naubusan ng pondo ang ospital nang dahil sa panggagamot nila sa mga walang pambayad. Nabalitaan naman ito ni Samantha kaya agad itong pumunta doon upang magyabang. Yan kasi, hindi pa kayo naniwala sa akin. Wala talagang patutunguhan kung kayo ay makikipagmatigasan. Alam nyo, kayo lang ang maghihirap. Natatawang sabi ni Samantha. Ngunit maya-maya lamang ay isang Amerikano ang pumunta sa kanila. Marami itong mga kasamang bodyguard at kinausap si Dr. Andrew. Sinabi nito na nabalitaan nila ang pagiging bayan ng ospital na ito at handa siyang magbigay ng malaking tulong. Napag-alaman nila na isa itong bilyonaryo at pinuntahan lamang sila ng dahil sa bagay na ito. Ginamot daw nila ang napangasawa nito na isang mahirap na Pinay at kwento ng babae ang lahat ng kanilang kabayanihan. Bibigyan din daw ng Amerikano ng bonus na 50,000 pesos buwan-buwan ang mga nurse doon. Talagang lahat sila ay gulat na gulat sa kanilang biyayang matatanggap. Rinig na rinig naman ni Samantha ang lahat ng kanilang usapan at para bang may halong pagsisisiya sa kanyang puso kung bakit pa siya umalis sa ospital na iyon. Wow! Maraming salamat naman po at magandang ospital na napasukan ko, sabi ni Donna kay Dr. Andrew. Ibinigay talaga sa iyo ito ng Diyos dahil handa kang tumulong sa mga mahihirap. Alam niya kung sino ang totoong naglilingkod ng tapat at ang handang tumulong sa nangangailangan, sagot ni Dr. Andrew. Hindi makapagsalita si Samantha nang dahil sa hiya. Hindi nito akalain na may magandang bunga ang ginagawang kabayanihan ni Dr. Andrew. Hindi lang sa ibang bansa nakilala ang ospital na ito, kundi sumikat na din ito kahit sa sariling bansa. Naibalita pa sila sa TV at maraming mga mayayaman ang nagbibigay ng tulong sa kanila. Ang lahat ng mga nagtatrabaho doon ay tinaguri ang bayani na hindi tumitingin sa pera at ginagampanan talaga ang kanilang propesyon. Simula noon ay namuhay na sila ng masagana at talagang malaki na sila kung kumita ng pera. Sa tulong ng mga taong mayayaman ay nakakapanggamot na sila ng libre sa mga mahihirap nang hindi naaapektuhan ang kanilang sweldo. Ito ang patunay na kapag gumagawa ka ng kabutihan ay ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo ng bagay na ito. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.